What I wish I knew before ako mag-work from home as a bookkeeper. So, nung nag-decide ako mag-work from home bilang isang bookkeeper, may picture na ako sa isip ko. Nakaupo ako sa isang desk, maayos, may kape, nakakute na pambahay, nagtatrabaho habang maliwanag pa sa labas, at yung mga bata, nandun lang sa tabi ko, tahimik na naglalaro. Ganun ba talaga yung nangyari? So, hindi. Char lang yun. Hindi ganun. Kasi yung totoo, may mga bagay na hindi ko alam bago ako nagsimula. Hindi ko alam na ganun pala kahirap sa simula, na ganun pala yung pakiramdam na mag-isa ka sa bahay, na wala kang office mate, na ganun pala kadaling makaramdam ng pagkatalo kahit wala ka namang nagpapatalo sa'yo. At kaya ko ginawa tong video na ito para hindi ka na mabigla. Para pag dumating yung mga bagay na yon, hindi mo iisipin na may mali sa'yo. Kasi wala. Normal lang talaga yon at dumaan din ako doon. Hi, I'm Karen, isang freelance bookkeeper, agency owner, and a mother. So, halos 10 taon ako sa accounting, corporate noon, freelancer ngayon. Ngayon, nagpapatakbo ako ng isang bookkeeping agency kung saan I have 19 members. So, hindi ko siya sinasabi para magyabang. Gusto ko lang malaman mo na yung mga sasabihin ko ay galing sa experience. So, sa video na ito, i-share ko sa inyo yung mga bagay na sana alam ko bago ako nag-start ng mag-work from home bilang isang bookkeeper. Kung iniisip mo na papasukin mo ito, panoorin mo siya hanggang dulo para mas handa ka pag ikaw na yung nagsisimula. So, yung income, hindi siya darating kaagad. Kasi kapag narinig natin yung earn from home, ang nasa isip natin is magsisimula ka, makakakuha ka ng kliyente, tapos magbabayad sila, tapos okay na. Hindi ganun sa simula. Yung first month ko, puro apply ang ginawa ko. Online job PH, Upwork, lahat yan. May sumasagot, may hindi. May interview tapos nawawala na lang. Yung tinatawag nilang ghosting, nangyari yan sa akin. Paulit-ulit. At yung pinakamahirap, wala kang mapagsabihan na okay lang yan, ikaw lang, sa loob ng kwarto mo, sa sala, at kung saan ka nagtatrabaho. Kaya ang advice ko, bago ka mag full-time freelance, mag-ipon ka muna kahit ilang buwan, para lang may breathing room ka. Kasi kapag wala ka ng pera at kailangan mo na talaga, iba yung magiging decision mo talaga eh. So, mapipilitan kang tumanggap ng kahit anong client, kahit anong rate, kahit hindi okay ang setup. Naranasan ko yan. Yung pamilya mo, hindi ka kaagad nila maiintindihan at mararamdaman mo yun. Hindi ko to in-expect. So, akala ko pag nasa bahay na ako, mas magiging madali ang lahat, pero hindi. Minsan yung distraction mo, hindi yung social media, hindi TV, yung tao mismo sa bahay. May tatawag sa'yo, may ipapagawa sa'yo, may kakausap sa'yo. Kasi sa kanila, nasa bahay ka lang. Parang hindi ka nila nakikita na nagtatrabaho ka talaga. Tapos may marinig ka pa minsan, kaya ba yan? Sigurado ka ba dyan? Pero pag paulit-ulit mo tong naririnig, lalo na kung wala kang client, pumapasok siya sa isip mo. Kaya natutunan ko, kailangan mong kausapin ang pamilya mo na hindi pa siya sure sa umpisa. Hindi lang mag-freelance ako, kundi ganito yung schedule ko. Kailangan ko ng oras, kailangan ko ng space. So, mas madali lahat pag malinaw yung expectation. Ang work from home, malungkot sa simula. Oo, totoo yan. Sa corporate, maingay, may katrabaho ka, may kakwentuhan ka, may kasama ka. So, pag nag-work from home ka, biglang ikaw na lang. So, hindi mo na agad mararamdaman. Pero after few months, pag naging routine na, gigising ka, magla-laptop, trabaho, kain, trabaho ulit, tulog, dun na siya pumapasok. Yung pakiramdam na paulit-ulit na lang lahat, dumaan ako sa point na wala akong makausap tungkol dyan. Dumaan ako sa point na wala akong makausap tungkol sa work. Pag may nagtanong, Google, YouTube, Facebook groups, kaya importanteng humanap ka ng community para may mapagtatanungan ka at may makaka-relate sa'yo. Sa bahay, mas malakas yung self-doubt. Yung nasa corporate ako, may mga feedback akong natatanggap. May nagsasabi sa akin kung okay yung trabaho ko. Pag freelance ka, ikaw na lahat. Ikaw na magde-decide kung okay na ba yung gawa mo. Tapos, pag tahimik yung client o may mali kang nagawa, lalakas yung mga boses sa utak mo. Kaya ko ba to?
para ba talaga sa akin to? Baka mali ito. So, nangyari yan sa akin. At may mga tao na tumitigil sa stage na yan. Hindi dahil kulang sila, hindi lang nila alam na normal pala yung feeling na yan. So, darating yan. Pero, hindi ibig sabihin na mali ka, but part naman talaga siya ng proseso. So, may mga kliyente rin ako na ititest mo na yung boundaries mo. Lalo na sa simula. Gusto mo ma-impress sila. So, kahit lampas na sa usapan, sinasagot mo pa rin. Kahit gabi, kahit weekend, hanggang sa nasasanay sila. At pag nasanay sila, yun na yung magiging expectation nila. Tapos, pag nag-set ka na ng boundaries later, parang ikaw pa yung mali. So, kaya natutunan ko na kailangan ko talagang malinaw agad sa simula. Ano yung scope? Kailan ka available? Gano'n ka kabilis mag-reply? Hindi after. Dapat bago pa lamang. Hindi lang trabaho ang nagbabago, ikaw rin. Nung nasa corporate pa ako, may structure lahat. May oras, may boss, pinagsasabi kung ano yung next na gagawin ko. Pag nag-freelance ka na, ikaw na lahat. Ikaw na magsiset ng schedule, ikaw ang pipili ng clients mo, ikaw ang magde-decide kung magkano yung rate mo. Doon ako nahirapan sa umpisa kasi hindi sa tools kundi sa adjustment. Pero habang tumatagal, nag-iiba ka rin. Mas malinaw ka na ngayon mag-isip. So, mas confident ka na sa kausap ng client mo. At mas hindi mo na tinitake personally yung mga bagay na hindi nagwo-work. Nagiging parte na sila ng trabaho mo. So, yun yung 6 things that I wish I knew before becoming a work from home. Una, hindi agad darating yung income. Hindi ka kaagad maiintindihan ng pamilya mo. Tahimik sa simula, lalakas yung self-doubt mo. Kailangan may malinaw na boundaries at mag-iiba ka rin along the way. Kung iniisip mong subukan ito, pwede naman. Kailangan mo lang maging handa sa simula. So, kung nakaka-relate ka sa kahit isa sa mga ito, ibig sabihin, malapit ka na rin talagang pasukin ito. So, comment mo sa ibaba kung alin dito yung pinaka-tumama sa'yo. Pinabasa ko yun. At kung gusto mo ng mga ganitong content, subscribe ka na at may mga bago tayo every week. So, God bless. Bye-bye!